na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sabi po na ICC spokes. Hindi ko po alam kung bakit inaabangan ko si Claire eh. Bakit wala po ngayon na wala pong PCO briefing. Kaya na-realize ko na wala nga palang pasok ang government. Wala nga palang pasok ngayon. Okay. Pag-uusapan natin, ito po, no, yung sinabi po ng ICC spokesperson na kahit daw po isa lang, no? Kahit daw po isa lang yung pong napatay ay pwede pong kasuhan ng crimes against humanity. Yan tignan nyo po yung katwiran na yan. Hindi ko po alam kung ito po ba ay pangangatwiran ninyo kasi lumabas po tong gantong pangangatwiran nung hinanapan po sila ni BP Sara ng mga pangalan ng 30,000. No? Hindi nyo po pwede, no, na pangatwiranan na lang, pilosopohan na lang po. Ang nakakulong po ay dating presidente ng Pilipinas at ito po ay hindi po ninyo kaano-ano. Ngayon, isa na lang pwede na crimes against humanity dahil lang napapahiya kayo, no, na nakabase sa chismis, nakabase sa fake news yung ikinaso nyo kay Tatay Digong. 30,000, pilosopohin nyo man at hindi, 30,000, pag sinabing biktima, may pangalan. 30,000 mga tao. At 30,000, dapat nyong ikumpirma. Yung kayo, korte kayo, yan ang trabaho nyo, ikumpirma yan, at sila ay namatay dahil po sa crime against humanity, ang ikinamatay nila. Hindi nyo kami pwedeng pangatwiranan na isa lang ang napatay ay pwede ng crime against humanity. Okay. Pag-usapan din po natin, siyempre dapat very positive din po tayo. Yan po yung dalawa po yung paraan, no? Para po mapalaya si Tatay Digong. Bagamat hindi dinidetalye ng ating abogado niya ang talagang ano pala to, dekampanilyang abogado, no? Pagdating sa international. Kaya nga chinichismis ng napakagandang si Conti at saka ng chismosang si Esguera. Oo, chismosa ka. San daw kukunin? Kasi big time pala talaga tong mama na to, no? So may dalawa po siyang paraan para lumaya si Tatay Digong. At ito pong mga katwiran na to ay mas kasado sa mga Pilipino. Mas kapanipaniwala kaysa yung mga sinasabi ni Conti at saka ng ICC spokesperson. Ganon din po, isama na natin si Chis Escudero dahil grabe po to. Wala kang karapatang maging Senate President ng Pilipinas dahil ang kinakampihan mo ay ang dayuhang ICC. Daig mo pa mga twiran yung ICC, no? Ikaw talagang pang-imposible. Nakikita niyo po yung mga kalaban po ni Tatay Digong. Panay pang-imposible po yung mga kinakatwiran sa atin. Hindi po katanggap-tanggap. Yan po ang mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam niyo po, ang mga batas, kahit po tawagin na yan na international, kahit po sabihin niya, lalo na po yung mga international law, dapat po yan nakabatay sa lohika. No? Di po ba, hindi po nyo pwedeng pangatwiranan? Yan yung batas namin. International nga kayo. Di ba? Katanggap-tanggap dapat sa nakakaraming bansa. Para kayo, hindi po pwedeng katanggap-tanggap to sa Netherlands, pero International Criminal Court kami. Katanggap-tanggap to sa mga katulad ni Conti, yung pagmumukha ni Conti, katanggap-tanggap to. Katanggap-tanggap to kay Chis Escudero na tumutula at sumisingot na sumisingot.
Tuwing magpe-press conference, singhot ng singhot. Napupunan nyo ba? Hindi ubra yun. No? Dapat ang international law, ang mga batas na pang-international, ay karapat-dapat din po, katanggap-tanggap po sa maraming bansa. Kasi international kayo eh. Di po ba? Tingnan po ninyo. Ngayon, ang latest dyan, sa totoo lang po, kinwestiyon na ni BP Sara. Dati, dehin boke kay si BP Sara eh. Nung nasa ICC na, nung mga tokis-tokis pa lang, yung hindi pa po nadadakip si Tatay Digong, hindi iniintindi ni BP Sara 30,000. Ngayong pinakulong ninyo dahil dyan sa di umano ay 30,000 na biktima, hinanapan kayo ng pangalan. Ngayon, iba na tono. Lahat na nag-aakusa na may 30,000, hindi naman kinakailangan na 30,000. Hindi daw kinakailangan 30,000. Ang mapatay para matawag na international, para mapabilang sa crime against humanity. Di ba? Pwede daw isa. Alam mo, ICC spokes, no? Kung isa lang po ang napatay, total na memiloso po ka lang, crime against an individual lang yun. Ibig mo sabihin, crime against individual, dadalhin pa, hindi kaya ng Pilipinas? Walang kakayahan ng Pilipinas? Putya, kahit sa municipal trial court, kayang pagpasyahan niya kung guilty or not guilty. Regional trial court, kaya na po yan kung isa lang. Hindi po nyo po pwedeng international kayo, tapos ang batas nyo pala ay kahit isa lang, ay pwede ka nang kunin, kidnapin, mula sa bansa mo, no? Pwede ka nang kunin para litisin sa ibang bansa. Isa lang ang napatay. Yan, napatay nung road rage. Road rage, napatay na yung nabaril niya. ICC na ba agad? Alam niyo yung katwiran niyo ICC, nakakagalit po sa aming mga Pilipino. Wala ba kayong, ang international law po ba ay katanggap-tanggap lang kay sa mga ICC judges? Ganyan anong uri ng yan? Talaga palang kangaroo court yan. Talagang kangaroo court pala yung ICC na yan kung isang tao ay pwede ng crime against humanity. Anong uri ng korte yan? Ibig sabihin, sinungaling po lahat na nagbibintang. Lahat po ng ibinintang, kaya nyo po tinanggap yan, kaya po kayo na-shock, ICC, no? Kaya kayo, eto kung normal kayong mga tao kaya nyo pinursigi na mahuli si Tatay Digong dahil sa palagay ko, matitino naman kayong tao, kaya kayo nagpursige dahil alam ninyo yung paulit-ulit na sinasabi na 30,000 victims. Hindi ako naniniwala na may mga taupa kayo eh. Isa lang ang napatay? Hahantingin nyo yung dating Pangulo ng Pilipinas? Isa lang? Katarantaduhan na dapat yan sa mga yan. Nako, hindi po pwede yan. Mas daig nyo pa, sanay na sanay kayo. Ito kasi mga Netherlands na to, sa mga hindi pa po nakakaalam, yan pong mga tao na yan, sila po yung nagpasimuno, mga imperialista yan eh. Sila yung mga nangunguha sa Africa ng mga alipin. Binibenta nila sa mga mayayamang bansa. Kaya po nakakalat ngayon yung mga Wakanda boys sa iba't ibang parte ng mundo. Sila po nagbenta nun. Kaya wala sa kanila yan eh. Ano katarungan? Sa amin dito, kung ano yung sinabi namin, pag sinabi namin isang tao pinatay mo, crime against humanity na eh. Kayo ang dapat i-crimes against humanity.
Kayo dapat nirereklamo na lahat ng mga Aprikano. Dahil yung mga ninuno nila, kinidnap ninyo. Kaya wala po sa kanila pangingidnap eh. Sanay po sila. Kinidnap nila sa Africa yung mga tao at binenta nila. Yan ang history ng mga yan. Kaya ano po ang maasahan nyo sa mga magde-define sila? Na papasok sa international law? Wala po yan sa kanila. Yang Netherlands, may history po yan. Hindi palang kidnap ang tawag natin. Mararangal pa sila. Nagbebenta, kinikidnap nila yung mga Aprikano, binenta nila sa mga bansa para gawing alipin. Hindi nyo alam ang istorya niya mga yan? Yan. Kaya ano aasahan nyo riyan sa mga tukmul na yan? Normal lang sa kanila yung pangingidnap para gawing alipin. Ang tingin sa atin ng mga yan, mabababang uri. Anong karapatan ni Rodrigo? Nakuha ka na namin. Kinuha po, kinidnap po eh. Wala pong due process. Anong due process? Kami ang due process. Yan po. Ganyan po yung mga tukmul na yan. Kaya nga hindi kinikilala ng mga malalakas na bansa yan. Bakit namin kikilalanin yan? Hindi po sila mga bobo. Feeling nila sila makapangyarihan sa lahat. Isa lang daw. Doon ako nang gigigil eh. Wala man lang silang pakundangan. Dapat yung spokesperson ng ICC ang sinasabi niya, no? Titignan natin kung totoo yung mga napatay na yan ay mga ano. Hindi. Isa lang daw. Isa lang daw ang napatay. Putya, si Kian nga, napatay na nagkaroon ng katarungan. Bakit? Nagsampa ng reklamo sa Pilipinas. Sinadya ninyo, kung sino man nag-udyok, hindi namin maintindihan. Sinasabi nyo nakatsinelas. Ang mga biktima daw ni Rodrigo, mga nakatsinelas, mahihirap. Naisip nila, ICC agad. Ano kinakatwiran nito ni Chis Escudero? Dalawa kinakatwiran niya. Wala raw paglabag. Bakit daw? Wala naman daw nakasampa si Rodrigo na kaso sa Pilipinas. Ikalawa, dumirekta daw yung mga biktima sa ICC. Sino pong biktima makakaisip? Yung tunay na biktima. Sino pong makakaisip na magreklamo sa mga pumunta sa mga imperialistang bansa? Oo, imperialista kayo. Matagal na kayong nananakop, matagal na kayong nangingidnap. Kayo sa Netherlands, matagal na kayong nangingidnap ng mga Aprikano para gawing alipin. Hanggang ngayon ba, kinidnap yung presidente namin? Okay lang sa inyo? Dapat yan, laya na yan. Wala ka palang due process, Rodrigo. Kinidnap ka pala papunta rito. Sige, balik ka na. Hindi, sanay po sila eh. Kinidnap ka ba? Wala kaming pakialam. Alam nyo ba history namin? Yan, sila yung mga namimigay ng mga Nobel Peace Prize. Kala mo, napakabubuting mga tao eh. Isa lang daw ang napatay, pwede raw yun, na crime against humanity. Tindi nyo. Basta daw pinagplanuhan. Balik tayo sa sinasabi ni Escudero. Alam mo, Escudero, yung sinasabi mo na dumirekta. Pati ba naman kaming mga Pilipino, niloloko mo? No? Alam na natin yung tokis mo eh. Umubra na yan. Nakita mo naman, no? Huwag na nating sabihin. Ayoko pong sabihin sana, no? Alam nyo, galit ako dyan eh, sa yung mga matalino ka, tapos natotokis mo, nagkaroon ka. Huwag na nating idamay yung mga hindi dapat kadamay. Alam nyo na yung sinasabi ko, na nadaan niya sa tokis.
Pero hindi mo madadaan sa tokis yung mga Pilipino. Chase Escudero. Dumirekta daw kasi yung mga biktima sa ICC nagreklamo. Talaga? Yung sinasabi niyo mga nakatsinelas na biktima na 30,000, dumirekta daw sa ICC. Talaga lang? Dumiretso po? Dumiretso sila? Kung may napaikot kang magandang babae, Chase Escudero, hindi mo kayang paikutin yung mga Pilipino, lahat ng Pilipino. Alam niyo po mga kapatid, niloloko tayo ng mga to, yung mag-amo naman, si Auntie Claire, tsaka si BBM. Hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Hanggang ngayon, hindi nakikipagtulungan. Bakit nakakulong si Rodrigo sa ICC? Bakit sinasabi ng ICC, pasalamat sa Pilipinas at nakulong si Rodrigo? Tapos ngayon, iba naman tono nito. Wala naman daw kasi dumirekto. Dumirekta daw. Yun na nga, bakit nyo pinadirekta? Oh, pucha. Bakit nyo pinadirekta? Wala ba tayong ano dito? Batas dito? Dapat may magreklamo din sa inyo. Kasong pangingidnap. Sa ICC din. Kung may pera lang ako, magrereklamo din ako dun sa ICC. Oh, magpakape kayo para hindi wala kang reaction na hindi dinaan sa korte rito. Hindi raw po pwede. Tignan nyo ang batas sa kanila kung saan lang sila kumbinyente. Di ba? Sasabihin, hindi raw applicable yung Rome Statute. Hindi raw applicable dahil hindi daw kinikilala ng Pilipinas ang ICC. Hindi pala applicable, bakit? Anong basehan nyo? Bakit nyo hinuli si Duterte? ICC warrant of arrest. Pero hindi applicable daw yun. Pag nakalagay, kinakailangan iharap sa local court, hindi applicable yan. Ang applicable yung warrant of arrest. O, eto tanong ko sa inyong lahat. Paano nyo papaliwanag si Khan, Amir Khan, yun pong prosecutor, chief prosecutor ng ICC. Sabi nyo, dapat kilalanin yung mga warrant of arrest, di ba? Sabi yan na yan, si Karim Khan. Sabi nyo, dapat kinikilala yung mga warrant of arrest. May warrant of arrest sa Russia yan eh. Bakit hindi sinusuko ng Netherlands sa Russia si Karim Khan? Anong katwiran? Bakit kaya hindi sinusuko? Ako ng mga ngatwiran. Hindi nila kinikilala yung jurisdiction ng Russia dyan sa kung saan man naroon si Karim Khan. Nakita niyo yung diferensya? Tayo, hindi natin kinikilala, pero tayo pa nagdala ron sa hindi kumikilala sa atin. Ang nakakagalit pa, dapat manahimik na lang kayo, Chase Escudero, no? Hindi mo naman kami kayang tukisin eh. Hindi naman heart ang pangalan namin eh. Dinirekta ko na. Hindi mo kami matutokis kasi ang mga Pilipino, hindi lahat ng pangalan ng Pilipino ay heart. Naintindihan mo? O kung heart ang pangalan namin, matutokis mo kami. Sasabihin mo kasi nagreklamo direkta sa ICC. Meron bang makakaisip na mahirap? Mahirap daw ang mga biktima eh. O kung hindi mahirap yan, ano yan? Involved ka sa droga, hindi ka mahirap. Ano ka? Hulaan nyo. Nagsisimula sa drug lord. Ibig niya sabihin. O sige. Kasi ang mahirap, hindi niya kayang dumirekta sa ICC, di ba? Wala namang pera yun. Wala nang pamasahe yun. Sino po? Sino po ang may kakayahan na involved sa droga? Drug lord. Dalawa lang yan.
Drug lord ba yung nagsampa kay ano? Okay lang yun. Tatanggapin namin yun. Sabihin mo lang, Chis. Nagsampa ng reklamo yung drug lord. Wala tayong magagawa. Yun, pwede pa. Hindi. Lagi nyo sinasabi, ang biktima. Ang biktima. Biktima mahirap. Biktima mahirap. Tapos nagsampa ng reklamo dun. Maliban na lang kung kayo mismo nagsampa ng reklamo yung gobyerno. Pinagbubulan nyo kami. Katanggap-tanggap pa sa amin. Mga kamag-anak ng drug lord nagsampa na reklamo. Ay, may pera yun. Pero sabihin nyo mahirap. Hindi po namin, ako nga hindi ko nga alam.